Komedya na yan sa'yo? Disgusting. Pwede ba gumawa ka ng totoong komedya? No, oo. Trending ngayon ang queer baiting issue. Pero ang tanong, ino-offend ba talaga sila o nasanay lang tayong gawing joke ang isang identity? Trending kamakailan lang ang issue ng queer baiting dahil kina Abdul, Marcy at Ivan Dilema na kung saan nag-react na ang ilang miyembro ng LGBTQ community. Here I May come. nagsasabi, finally may nagsalita na. Pero meron din, ang arte naman, content lang yan. So, ano ba talaga? Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. What is queer baiting? Simple lang. Ito yung paggamit ng LGBTQ vibes o identity para sa content, views o engagement. Pero hindi naman talaga nire-represent o sinusuportahan ng community. Parang ganito, ginagawa mong character ang pagiging bakla, pangpatawa, pang-viral, pero hanggang dun lang. Walang depth, walang respeto, walang stand. Dito na nagsimula ang gulo. Kasi maraming creators ngayon, ginagawang content ang pagiging malambot, exaggerated na kilos, boses, galaw, at aminin natin, oo, nakakatawa siya. Pero para sa iba, nakakapagod na. Dito na pumasok ang mga nag-criticize. Kabilang dito ang content creator na kabilang sa LGBTQ na si Gino Hinolan. Komedya na yan sa'yo? I mean, can't you just show your talent without doing the, nasty gestures? I mean, we all know na straight ka. Pagkakaalam ko nga na ikasal ka na eh. Mukhang masyado mo naman na napag-monetizan yung pagiging bakla-baklaan, no? Pero this is the, disgusting. Bakit? Kasi hindi ka naman din makakita ng normal, no? Na content creator na magagawa ng mga ganun gestures na itatapat sa bunganga, ang keme at sa puwet, no? And this is gonna give stereotype. And lalo lang, no, makakatulong to sa mga taong homophobic to make fun of us. Kuya, just to let you know, kahit na bakla ako, hindi ko yan ginagawa sa contents ko. Ko lang naman, pwede ba gumawa ka ng totoong komedya? No, oo. Huwag mo na gamitin yung mga ganun-ganun gestures just to make fun of us. Just be you, maging straight ka lang. Just be funny, ganun lang. Huwag mo na kaming gamitin. Hindi naman nakakatawa yun. Nakakatawa ba yun, guys? I mean, yung itsura mo nakakatawa na. Hindi mo na kailangan ng ano-ano. Be. Oo, tigilan mo yung pagbabakla-baklaan, period. And stop. Naintindihan? Leche itong mga to, kala mo. Porket bakla, parang laging habol, subo, pasok sa werot. Leche, mga kagaya mo, di nakakatulong. Ano ba tinitingin-tingin? Palitan ng contents. At ito naman ang social media post ni Joy Barcoma na beauty queen, model at kapwa content creator. Wala namang problema magbakla-baklaan dahil wala namang nakakahiya sa pagiging bakla. If anything, being gay is being interesting. Kaya nga, yun ang ginagawa niyong persona. Ang problema, kumikita kayo sa pagko-cosplay ng bakla. Pero kapag panahon na para ibalik ang suporta sa komunidad na ginagawa niyong puhunan para kumita, tahimik kayo. Kung kaya niyong gayahin ang mga bakla, dapat kaya niyo ring tahakin ng masukal na daan at maranasan ng masalimuot na mundo para lang sa kanilang pagtanggap. Makibaka kayo para sa kanila. Magsalita kayo para sa kanila. Higit sa lahat, mahalin niyo rin sila. Ang punto nila, hindi problema ang pagiging funny. Ang problema, ginagamit ang LGBTQ identity para kumita, pero walang support sa real issues ng community. Sa madaling salita,
Hindi pwedeng kabaklaan ang puhunan mo pero wala kang pakialam sa kanila. Pero siyempre, may side din ng mga creators tulad nina Abdul, Marcy at Ivan. Depensa nila, comedy lang to. Wala kaming inaapakang tao. Hindi naman naming sinasabing gay kami. At totoo naman, sa side nila, ginagawa lang nila kung ano ang patok. Kung saan may views, dun sila. With some, di ba? Yung angulo na yon, kamusta naman yon? Hindi lahat ng mga nasa LGBT natutuwa sa amin. May iba na parang naasar sa amin or na-offend sa amin kasi dami nga nagsasabi parang may mga queer baiting daw kami, parang ganun. So minsan, pag may mga nakaka-encounter kami na from LGBT community, tinatanong agad namin na kumusta naman yung content namin, nakaka-offend ba, ganito, ganyan. Karamihan ng sinasabi, hindi nga, nakakatuwa nga kayo, ganito, ganyan. Mayroon ding kabilang sa LGBT community na naaartihan mismo sa mga gays na nao-offend sa ginagawa nilang contents. May mga nagsasabing, huwag na daw silang gayahin. Pero in the first place, sila nga ang kauna-unahang nanggagaya sa mga babae. Meaning, kaya sila naging gay is because they want to be a woman, sabi ni Doc Mikey. Okay, linawin ko lang ha. Correct me if I'm wrong. Ayaw ng ibang mga gay advocates na sa mga lalaking nagbabakla-baklaan, sa mga straight na lalaki. Dahil, correct me if I'm wrong, ito pagkakaintindi ko, dahil ginagawa nilang katatawanan, comedy, at yung iba pinagkakakitaan, ito, no? Yung pagbabakla-baklaan. Tapos, pag usaping laban sa rights, gay rights, LGBTQ, LMNOP+, XYZ rights is wala silang laban, wala silang sinasabi, no? Tahimik sila. So, ang daming na-offend, ang daming nagagalit. Ang tanong ko, mga sis, ano bang rights ang pinaglalaban natin? The right to love? Ha? Discrimination ba? Kasi ang stereotype, pag bakla, peperahan. Di ba lahat naman niloloko, lahat naman piniperahan? Mapababae, mapalalaki? Hindi ba? May kilala nga ako, artista ganda-ganda pinirahan pinagbigay na sasakyan tsaka bahay. Niloko pa rin, pinagpalit kay letter. Babae yun ha? Ano ba? Ano bang rights? Lahat ng mga bakla nakikita na sa mga iba't ibang profesyon at larangan. Showbiz, politics, healthcare, pati gawain panlalaki, meron na, pati gawain pambabae, may mga bakla na rin. At meron pa nga mga profesyon na tanging tayo lang ang nandun, like hairdresser, makeup artist. Ano ba? Ayaw ko lang dumating sa punto na naminihasa na tayo. Na lahat na lang ng gusto natin is pagbibigyan or irarant natin in social media. Ano? Hanggang kailan ang pagrarant nyo? Para sa mga rights na yan. Ay aba, pagiging entitled na yan, mga darling. OA na, sobra na. Dapat alam nyo rin pag sobra. Okay, if you are looking for fairness and equality, bakit sa mga lalaking straight kayo galit na nagbabakla-baklaan? Bakit hindi sa mga babaeng nagbabakla-baklaan? Description na nga yan di ba? Yung ate mo, di ba, bakla? Hindi, babae ang ate ko. Oo, pero bakla kumilos. Oh, ba't di kayo nagagalit dun? Ha? Naginawa na rin naman nila comedy at pag-entertain at pinagkakakitaan na nila ang pagiging bakla. Ang pagbabakla-baklaan, pero mga straight silang babae. Gusto nyo magbigay ako ng pangalan? Ha? Kay Brosas. Baklang-bakla, pero babae. Ba't di kayo nagagalit? Bakit sa mga lalaking straight na? Kanila Tito Abdul. Ha? Ano ba? Naiingit lang ba kayo? Ang laki-laki ng social media, hindi kayo mapansin. Kaya kino-call out nyo sila. Kung kino-call out nyo itong mga content creator na to, i-call out nyo rin yung mga babaeng nagbabakla-baklaan. Para fair. Huwag sana umabot na yung ibang mga tao, dahil heterosexual, yung straight male, female, ay mamuhi sa atin.
Kasi tayo na ang nagdidikta. Ang ina, malapit na nga maging presidente natin, bakla eh. Diba si Vice, ayaw niya lang. Vice Ganda is the phenomenal diva. The most highest paid actor/actress. Rights pa din? Asan pa Mario ko? Gigigil na ako eh. Kaya ang nangyayari ngayon, yung isa napapagod ng gawing joke, yung isa naman napapagod ng sabihang mali, at dun na nagbabanggaan. Pero ito yung hindi napapansin ng karamihan. Hindi nagsimula ang issue sa content na to. Matagal nang ginagawang punchline ng LGBTQ sa TV, sa kanto, sa school. Kasi kung ang content mo umiikot lang sa pagiging bakla equals nakakatawa, medyo luma na yon. Roderick Paulate era pa yon. Iba na ngayon, mas vocal na ang community. Unlike before na nagkatago pa ang mga gays o tomboy, lalo na at meron ng ganitong community. So, anong lesson dito? Simple lang, hindi bawal magpatawa, pero may limit ang paggamit ng identity ng ibang tao. At bilang viewer, tanungin mo rin sarili mo, bakit ako natatawa? May natatapakan ba akong hindi ko napapansin? Kasi minsan, hindi sila masyadong sensitive. At kung gusto mo talagang maging real, hindi sapat na nakakatawa ka. Dapat may respeto ka rin.